Ay, magandang gabi mga friend. Mukhang tapos na ang boxing. Sabi ni Attorney Cristina Conti, no? Dito sa Kidigong. Ah, pakinggan nyo yung sinasabi niya. Tapos mamaya pupunta, wala akong interest dito eh. Ilipat ho tayo kay Gerbix Luistro. Tungkol ho sa gaganaping impeachment nito si Sayad, no? Pakinggan mo natin sa Tony Conti. Sandali lang na to. Pero meron itong 45,523 views ha. Tapos na ang boxing sa ICC, sabi dito. Attorney Conti, your assessment dito sa unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It was fantastic. Kakaiba yung feeling na kaso mo na yung pinag-uusapan. Nakailang hearing na rin kasi ako na napanood. Tapos sa totoo nabora ko eh. Di ba parang salita lang ng salita. Pero ito ay kakaiba dahil una makakarelate ka on a personal level and then pangalawa, engaging. Sa totoo lang ang naging mga presentation. Kaya parang binabawi ko na magiging boring ang susunod na 4 na araw. Inaabangan ko na ang susunod dahil sa totoo lang, para sa akin, tapos na ang laban, tapos na ang boxing for confirmation na ito ng charges at ang dapat na natin paghandaan ay trial. So malinaw po para sa inyo sa mga inilahad, kahit opening statement at paunang submission pa rin po ng prosecution na malakas yung kaso laban sa dating Pangulo. If they Sa akin, kahapon, di ba sabi ko 95%? Ngayon, di ho, 1,000% na na magkakaroon ho ng full-bloom trial to. At 1,000% din ho ako na to si Digong na to masisintensyahan. Hindi lang natin alam kung kailan pero mukhang sa takbo mukhang mabilis mangyayari rito kasi wala namang depensa talaga to si Kupalman kung hindi kung ano-ano lang sinasabi, no? Pinagtatawa na lang ho siya ang tawag na nga sa kanya ni Attorney Claire Attorney Pahid Koopman. Kasi sinasabi niya kahapon yung opening statement niya, parang ng bating ano to? Lead counsel yan Yan lang ang sinasabi. Sinisisi niya si PBBM, sinisisi niya si Rimulya na ganito. Wala ho sa yung kanyang opening remarks, wala ho sa kumbaga sa boxing nga, sabi ni Atty. Conti, sumusuntok ho si Koopman sa hangin. Wala hong walang kasay-say-say-say. Kung gano'n lang salita mo, anak ng pating, dapat tanggalin na yan at paulit-ulit. Wala ho kasing kalusot-lusot nga ito Wala nga hong depensa ito Kanina, napanood ko yung Jeremy na prosecutor. Ang galing. Siguro napanood nyo naman. Ang ganda ng pagkakalatag na kanya ng mga ebidensya na talagang ito si Digong halimaw. Kung paano niya papapatayin. Meron pang 32 one time big time sa Bulacan. Nilatag ho lahat ng Jeremy, yung prosecutor na Jeremy kasama ho ng prosecution. Naku, ang linaw with matching video. At lalo na ang liwanag ng bunganga ni Duterte. Tuloy natin si Atty. Conti. proceed at this rate with this in this manner, definitely will say that the prosecution is not only prepared for this hearing but also trial ready. The way they refer to evidence as concise and as precise as possible. So today they've presented, to be frank, there's a subtext to the proceedings. Absent po ang akusado or ang suspect. Pero mukhang present na present siya sa pamamagitan ng mga videos niya. At ang ganda ng pagkakaklip, pagganda ng paghahanap nito. Yung video, yung ginamit sarili niyang bunganga. Paano mo pasisinungalingan niya ang Kupalman? Anong depensa ang ilalagay mo dyan? Aber?
ng mga videos. At ito ang hindi ma-deny. Siya talaga yung nagsalita dun sa mga videos na yun. Sa mensahe naman po ng defense, no, parang nabanggit din po kayo ni Attorney Kaufman, pero without naming you, yung war on drugs is war on poor, na kinounter niya po with all the things that the former president did. Ano po ang assessment niyo dito sa naging opening speech ni Kaufman? So, sa opening speech kasi, hanapan mo ng... Sa totoo, pwede ka naman maging political, pero hindi ko inaasahan na it's more political than substance. Kumbaga, para pong sopas, parang 3 piraso ng macaroni lang ang nahagip ko. Kung ano't ano man, natutuwa ako dun sa mismong pagbanggit no argumento po namin na the war on drugs has turned out, and just to correct it, has turned out to be a massacre of the poor. This is something that is now being proven by the prosecution. So, I'm happy ako na, I'm thankful that that has been put into the records of the court. But all in, I am still eagerly awaiting for the defense presentation because kung baga sopas, baka nasa ilalim yung dagdag na macaroni, yung noodles. Kaya I think that's Thursday. Yun ang mukhang umaatikabo. Pero yung bukas, particular ako sa counts 2 and 3. Sa ngayon kasi DDS pa lang bukas presidential era, at doon ako buhay na patunay. Okay, yung kay Kaufman din po, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina nakausap natin na nasagot daw po point per point yung ni-raise din ng prosecution, and like yung uungkat ulit doon sa hindi dapat pag-cooperate ng Marcos administration. Ito ba dapat pang napag-uusapan at this point? So one, kung nasagot point for point, well, I beg to disagree. Maybe we saw a different kind of proceedings ba, or we heard different statements. But as to the issue of cooperation with the ICC, sa totoo, initial pa lang, pauna na, sinabi na nung judge na ito ang ating patakaran. Hindi na natin pag-uusapan ang natapos ng pag-usapan. Itong issue ng cooperation, hindi ito ang tamang panahon at hindi ito ang tapos na ang usapan tungkol dyan, sa totoo lang. Kung ano man, sayang yung oras na pwede sanang na-devote towards rejecting the arguments of the prosecution. Pero tingnan natin kung sa susunod mas ma-process ng defense ang kanilang oras. Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Thank you po. Pinorward ko na po to. Dito lang yung although sobrang bibigat ho ng mga ito si Jeremy, yung prosecutor, no? Ngayon na to mismo. Speech, 9th of January 2017, almost 1,500 people had been killed in Mr. Duterte's so-called war on drugs, and that's paragraph 73 of our brief. A few months later, in an April 2017 speech, which I won't play, but is a tab 134.2, Mr. Duterte called the deceased Espinosa a, quote, son of a bitch, and after citing multiple allegations of murders by the police, he said he would pardon and reinstate any convicted police officer with a, quote, promotion to ranks higher, end quote. Your Honours, I move now to the second part of my presentation, the murders and attempted murders committed during the barangay clearance operations. And these operations were covered by the first barrel of Project Tokang, which we looked at earlier. Grabe ho yung yun yung mga ebidensya ni itong prosecutor na to si Jeremy. Grabe. With matching kung napanood nyo naman, with matching video. We'll briefly return to this document, CMC 16/2016, and the overview of the 2 barrels. As the slide on our screen shows, the stated aim of Project Tokang, just focusing on the first sentence, was, quote, accelerating the drive against illegal drugs in affected barangays, end quote. And in practice, Your Honours, this meant murdering some of the most vulnerable members of Filipino society. As witnesses stated, the poor were often targeted because they were the ones least likely to file complaints against the police.
To quote one witness on our next slide, he stated, "It was said that the ones that we had to do the Tokang operation on had to be poor. Those who do not have the means to file a complaint or to complain." And similarly, another witness stated the following: "Based on what we've seen here in the Philippines, the people that were killed or could be killed were the poor, people with no means, simple people who were not..." Puro mahihirap po namatay. Nung panahon ko lang itong tukhang na to eh. Puro sa barangay ho eh. Yung sinasubmit ng mga barangay captain ng mga may record ng ano, yun ang pagpapatay. able to file charges against them. Your Honours, Project Tokang operations were implemented across the Philippines in a number of ways, as set out in paragraph 75 of our brief. And these operations frequently followed the same modus operandi as we also set out in paragraphs 33 and 114 of our brief, which was as follows. A target was identified, often through the use of lists such as barangay lists or police station watch lists. The target was then murdered in a police operation. Weapons, drugs and money, or a combination thereof, were then planted at the crime scene. And then the police reports were repeatedly falsified to legitimate the operations as acts of self-defense. And in this context, as witnesses explain, the police often used the term nanlaban, which translates to fighting back, to describe incidents in which they supposedly shot a victim in self-defense. And these reports were often almost identical. In essence, copy-paste reports in which victims were frequently blamed for their own deaths. And finally, unofficial rewards were paid. Your Honours, I'll briefly focus on a few of the Count 3 incidents to illustrate this pattern. On the day of his inauguration, the 30th of June 2016, then President Duterte held a speech in Tondo, Manila, and he directly addressed the public present, including, as we will see, women and children. For reference, this is tab 127. Let's please play the clip. Yan. Ako po'y galit. Pati yung mga pulis dito sa Maynila nakasabit sa droga. Ako po'y nakikiusap, wag ho kayong pumasok dyan kasi papatayin ko talaga kayo. As we see, Mr. Duterte's message was clear. Stay away from drugs, or I will kill you. And the killing in Tondo began almost immediately following this speech, as we set out in our brief, paragraphs 100 to 101. I'll focus now on, and Tondo is visible on our screens. I'll focus now on incident 23, which also took place in Tondo, on or about the night of the 4th to the 5th of October 2016. As your Honours are aware, the alleged victim of this incident 23 was Benjamin Vizda. And we'll shortly see a video which shows Mr. Vizda just before midnight. Ito yung Benjamin Vista. Oh. Ang daming kumpleto talaga sila sa materialis na mga ebidensya eh. Mahirap lumusot talaga. Diyan na nga mabubulok to si Digong. In a vest, in handcuffs, forced onto a motorbike between two police officers and driven away. And this is tab 76, and we'll play the video now. Yan kinuha Kinuha yung addict daw. And we see now Mr. Vizda being forced onto the motorbike between the two police officers. And as he's been driven away, we see women. And around 20 minutes later, Your Honours, Mr. Vizda was dead, shot multiple times in the head by police officers. Naka-handcuff na yun, sinakay sa motor, sa gitna.
Yung nagmamayaw, tapos yung nasa likod. Tapos, nagtatakbuhan ho yung mga kamag-anak ng lalaki. Nahabol nila yung ano. Pero hindi nila nahabol. Tapos yun nga, 2 minuto lang, patay. 20 minuto, patay na raw. A witness described the scene, and Your Honours, the next slide will be a graphic image. And for reference, this is tab 77. The witness stated, quote, the victim was lying on the street in handcuffs and was dead. He'd been shot in the head 7 or 8 times, end quote. The official account of this incident was recorded in a police report known as the Ano yun? Shot in the head 7 or 8 times? Ang puta, ano bakit? No? Doon sa ano na yun, na nilalatag ko nung ano, pati ho yung mga sinabi ni Duterte nung araw na pagkapanalo pa lang niya ng pagkapangulo, nakikita ang purinarya, ganito. Sinabi niya ho lahat doon, talagang mahirap po lumusot. Kaya wala na akong interest dyan dahil sigurado na yan, shoot na ho yan sa banga. Dito ho tayo kay ano, kay Representative Luistro, may bigat ang party appeal yan, sabi. Kay ano ho to kay Doris Bigonya saka Alvin Ichico yung, ano lang ho to, 4 hours ago, oo. Panginoon natin mas maganda ho to. Luistro muna kausapin natin na ikalawang distrito po ng Batangas sa chairperson ng House Committee on Justice. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman. Good morning, ma'am. Good morning, Alvin and Doris. Parang ayaw nyo sa sleeves, ma'am, morning. no? Come again? Parang ayaw nyo po sa sleeves. Tignan mo yung andamit niyo, Congresswoman. Aray ng lola ko. Pink kung Oo. pink. Yes. Oo. Ganda ng damit mo Siyempre, ko nga. pupunta tayo ng Congress We need to be in decent attire, no? Yeah. This is Filipiniana and we thank my kababayan in San Luis, Batangas for always making these attires for me. Aba, so may local designer pa pala si... Magaling, Ay, di banggitin na natin, Congresswoman. Minsan-minsan lang yan eh. Correct. Ano pangalan ng designer mo? Thank you kay Anchel from San Luis, Batangas for always providing with me with my session attires in Congress. Ayun. Good job. Maganda. Oo. Kong, pakibalitaan nyo nga po kami ano po. So, yung dadaanan nitong 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pareho ulit nung laban sa Pangulo, kay Pangulong Marcos. The same procedure will happen all over again. That's correct, Alvin. At na-pronounce na rin natin yan in our past interviews na kung anong naging procedure, parameter na ginamit ng Justice Committee with respect to the impeachment complaints against the President will be adopted with respect to the 4 impeachment complaints against the Vice President, no? So, maalala natin, nag-start tayo with determination of sufficiency in form. It was followed by determination of sufficiency in substance. Kung pasado dito sa dalawa, mag-i-issue na ng notice ang Justice Committee for the respondent to file her answer. After that, we proceed to hearing proper. At kapag tapos ng hearing as our last step, we will determine whether or not there is probable cause that support the impeachment complaint. Opo. Alvin. So, Congresswoman, wala na po sa option yung sinasabi dati na pag may 1/3, diretso natin sa Senado. Wala na po yan? Or at any point in this process, pwede pa rin mangyari yun? Wala na, Alvin, kasi ang jurisdiction ay nasa sa Justice Committee na, no? And in the Justice So, mas maganda na ngayon kaysa noon. Kasi noon, pag nagkaroon ng 1/3, wala nang Justice Committee. Pwede nang idiretso agad doon sa Senado. Oo, di ba? Ganun ang nangyari noon eh. Pagka mahigit 200, mahigit na po yan. Wala na akong justice. Diretso na, bahala na yung Senado na mag-convict o mag-acquit. Ngayon hindi. Dito pa lang ho sa Kongreso, magkakaroon na ho rito ng probable cause o whatsoever
na magkakaroon na ng balitaktakan dito. Maglalatag na ng depensa si Sayad dito. Kung paano niya, ganyan mangyayari Committee, we have a process that we have to follow, no? Ito yung binabanggit kong 5 steps that we need to consider for us to be able to determine whether there is probable cause that support the impeachment complaint, no? Ito kasing sinasabi mong 1/3 na ito, this should happen prior to the referral to the Justice Committee. Opo. Nung nag-refer sila sa Justice Committee, na-trigger na yung 1-year prohibition period, na kompleto na ang process of initiation, and we cannot consider anymore the filing by 1/3 of all the members of the House of Representatives. Opo, pero pwede pa rin namang umusad yan kung marami ang boboto Yan. sa Committee on Justice para umabot siya ng... Meron ng mga magagandang tanong to si Alvin and Chico saka si Doris Bigonya. Ang gagaling mo na itong mga host na to. Oo, sa totoo lang. Believe ako. plenaryo. Kung lalabas, numbers game pa rin pag nagkaroon ng mga contentious issues sa Congresswoman. Kasi pinagbubutuhan sa komite. Correct. Ganun sa demokrasya, hindi ho ba? That's correct, Alvin and Doris. No? As a matter of fact, yung 5 steps na kwento natin, palaging may botohan na nangyayari dyan. Yung step 1 hanggang step 3. That is sufficiency in form, substance, and sufficient basis to support the impeachment complaint. Botohan natin sa Justice Committee, which means majority of the members present so long as there is a quorum. Pero pagdating dun sa step 5, which is the determination of probable cause, ang kailangan ay majority of all the members of the House of all the members of the Justice Committee, no? So, ma'am, by members, we have to Oo. consider na hindi lang regular members, because ex officio members, which pertains to the House leaders, may participate also and may vote also during the deliberation in the Justice Committee. At Parang napakahirap nga, mga pre na. No? Ilan ba miyembro ng Justice Committee na yan? Congresswoman. Tuloy. yun. So, pero kayo po, ma'am, ay kampante na makukuha niyo po ang kinakailangang numero? Yan ang mga tanong ni Doris Bigonya. Kampante ba kayo na makukuha niyo yung kinakailangan yung numero? Tignan niyo yung sagot ni Girbix, ha? Mukhang talagang ito maganda tutukan eh. Well, I do not want to preempt, Doris, no? Hindi pa tayo nag-uumpisa. As a matter of fact, we are considering to start on March 2. Opo. And possibly tuloy-tuloy na to, March 3 and March 4, at least for the determination of sufficiency in form and substance. I cannot tell yet if we will be able to get the required number of votes, no? Basta Opo. ang importante, masunod natin ng tama ang proseso, and like what we have articulated already, kung ano yung ginawa natin sa impeachment process against the President with respect to the procedure and to the parameter, we will be adopting exactly the same thing pagdating dito sa proseso against the Vice President. Ang ibig po ata sabihin ni Doris, Congresswoman, is pagdating sa plenaryo, sa halimbawa, umabot nga sa plenaryo, na-determine na natin yung form and substance, ano po, do you have enough number para iyan ay ma-impeach again ang Vice President at ma-elevate yung trial sa Senado? Senado. Ma-impeach again, ha? Oh. Pero yun pa rin ang sagot ni Girbix eh. Oo. Elevate yung trial sa Senado. Senado. I will be giving the same answer, Alvin, no? Pagdating sa botohan sa Justice Committee, I do not want to preempt kung anong mangyayari, kung ilan ang makukuhang boto. The same thing pagdating doon sa plenary, no? Because the hearing is yet to start, and I wish to believe na ang members ng Justice Committee and even that non-members who are members of the House of Representatives will rely as well on the progress of the hearing at kung anong mga nai-establish na evidence during the hearing in the Justice Committee, no? Apo. So to your question, whether I am confident kung makakakuha ba kami ng sufficient number pagdating doon sa plenaryo, we do not want to preempt. It will Okay. depend on the hearing, and yes, it is a number game also.
That's why we acknowledge as well that it is significant. I mean, Tignan niyo yung tanong ng dalawa ha. the party affiliation is likewise significant. I understand. Paano po ninyo i-handle, ma'am, yung mga, hindi naman alingas-ngas, kundi mga reaksyon ng mga tao na, hindi, talaga lang ginaganon nyo, ginigipit ninyo ang VP dahil... Kasi tatakbo siya, nagdeklara na siya. nag-announce, oo. Well, kagaya ng sinabi natin, Doris, no, we cannot please everyone, no? These are politically inclined people who will always be charging lahat ng nangyayari against politics, no? But for us, House members, and I hope that the rest of the members of the House believe the same thing, no? This is a constitutional duty na aming kailangan gawin. So regardless of the reaction of the public, most especially those who are supporting the Vice President, we just need to continue and discharge our function as members of the Justice Committee. All right. Okay. One last part, isa na lang. Okay, meron ba? Okay. So, as a member of the majority now, not as a chairperson of the House Committee on Justice, Congresswoman, Tanong ni Alvin L. Kiko, talaga, ang tindi nito mga to. Alam nila eh. Kung ano galawan eh. meron nga hubang gumagapang Yun. na kumbaga, Meron na bang gumagapang? Yan ang nakakatindi dyan mga friend. Ha? Yung gapangan. Tangina. Alam niyo naman yung gapangan. Kwarta yan, malaki. Hindi basta-basta ho yan. Yung gapangan na sinasabi itong dalawa na to, ni Alvin tsaka ni Doris. Ha? Bigyan ito yung sagot ni Jirbix. nagdeklara na si Vice President Sara Duterte. Alam Alam nyo na, pag naging presidente ito, alam na this. Oo. May ganun bang gumagapang? May nararamdaman ka bang gumagapang na alyado ni Vice President Sara? Yung sinasabi ko kahapon, yung si Mata, yung doktor na Mata, yan ang sinasabi. Mag-isip-isip kayo. Yung mga pipirma dyan. Pag nanalo to, yari kayo. Sabi nyo na, ito ngayon ang sinasabi ni Alvin Chico. Tingnan yung sagot ni Jirbix ha. Wala akong nararamdamang gumagapang, Alvin eh. At siguro as chairperson of the Justice Committee, I don't think na may gagapang sa akin eh. Sa'yo. I don't think na may gagapang sa akin kasi siya chair ng committee eh. Kaya I don't think na may gagapang sa akin, sabay tawa si Jirbix eh. Sa'yo. O yung iba, paano? O tuloy. Sagot po ninyo para sagot ni Congressman Lawrence Defensor. Sabi niya sa atin last time, di ba? Sabi niya walang gagapang sa akin dahil alam nila na ang kandidato ko si Leni Robredo. Naalala mo yun? Binanggit niya. So kayo, wala ding gagapang sa inyo. Yeah, in my case, of course, the House members are aware that I am the presiding officer of the Justice Committee. I am assuming a very important function in the deliberation here on the impeachment complaints against the Vice President. So, I think siguro wala namang gagapang sa atin, no? Kasi baka biglang ma-disclose ko kung sino yung gumagapang. So meron nga. May gumagapang nga. Hindi lang kayo ang ginagapang. No, to be honest with you, wala. Wala akong nararamdamang gumagapang right now. No? Wala pa. Ako as chair. Right now, ha? Wala raw siya nararamdaman right now na gumagapang, ha? Siya, malabo siyang gapangan. Siya, chairman ng Committee on Justice. Chairperson of the Justice Committee, I am very much focused on my function in the Justice Committee. I want to do this as impartial and as independent as possible. Kasi sabi ko, this is a very important process, an extraordinary power that was given to the sovereign Filipino people. And they should see us as impartial and independent in deliberating and evaluating the impeachment complaints against the Vice President. Pero sa iba niyong kasamahan, nagkakaroon na po ng ligawan. Na kumbaga, jump ship. Dito kayo, ito, mas matatag ito. Kami na yung incoming. Kayo yung going, lipat na kayo ng barko. Ligaw may talaga ganun ba? matinding panliligaw.
I don't know, Alvin, baka mahina ang pakiramdam ko. Wala akong nararamdaman ganyan. Wala tayong nararamdaman ganyan, no? Baka sa banda-banda dyan, kapag ka medyo nasa height na yung, yung ating hearing ng mga issues on the impeachment complaints, Baka we naman- will see if Oo. things like that will happen. Baka naman kasi alam nila, Kong, Na hindi siya maligawan. Oo, Committed na. pagkaliligawan. Oo. At saka, magkakagulo-gulo. Dahil sisigaw at sisigaw itong si Louis Stro kapag may lumapit. Kumbaga alam na yung kulay niya. Hindi na siya magpapalit ng kulay. Hindi na kailangan ligawan pa dahil No, I payagan na. think it's because I have been known in the House to be very much committed to the process. To the Okay. process of the impeachment, no? We do not want the process of the Justice Committee to be tainted by anything, no? So as much as possible, we want to be as objective as possible. And I think the members of the House observe that, and that is why I believe na baka walang gumapang sa atin. Opo. Ayun. Thank you, Mama. Maraming salamat Thank you, po, ma'am. ma'am. Ingat. Alam mo, sa totoo lang mga friend, may sabi ni Gerbix, no? Tungkol sa gapang-gapang na yan. Madali naman nila malalaman yan eh. Kung itong isang kongresista na to, na ayaw pumirma sa impeachment at mararaman niya kung rason bakit hindi siya pipirma na para impeach si Sara, klaro na yung ayaw pumirma, nagapang. Ganun lang kasimple yun, Congresswoman Gerbix. Yung hindi pipirma para sa impeachment ni Sara, nagapang. Nagapang yun. Wala na kaliwa-liwanag ng mga articles of impeachment. Mula yung pinagmumura yung presidente, pinapapatay yung presidente, pati asawa, lahat. Tapos, hindi may impeach sa Kongreso, dyan sa House, o dyan sa sinasabing Justice Committee na yan na pinamumunuan mo. Kalokohan na ho yan. Numbers game nga sabi, di ba? Gagapangin. Yung mga hindi pipirma, automatic, nagapang. Magkulab na tayo. Basta yun lang mga boss. Alanganin ako dyan. Sarami ng pera nito si Sayad. Bilyon-bilyon. Yun nga 51 billion yung kapatid niya. Tapos ilang bilyon-bilyon talaga pera ho talaga nila na hindi nila maipaliwanag marami-rami ho silang panggapang. Yun ho, nakakatakot dyan. Alam naman nila kung sino pwedeng gapangin di ba? Alam nila yan. Tagal nila sa politika. Di ba? Kung yung mga judge, mga kung ano, nagagapang di ba? Yan pa. Ako. Yan ho, yung kay Duterte, wala nang pagkapagkasa yun. Si Digong wala na. Mag-collab na po tayo. Shout out Kalatibaya. Good evening, Kasani. Batutahin mo ng mga ungas na yan, Kasani. Batutahin mo sila. God bless your family. God bless ka lahat niya. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Ang nangyayari kay Michelle, kay Mike. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and all warriors. Sana okay ka lang, friend Mike, ha? Stay safe and healthy. Duterte, hindi sa kabutihan, bagkos sa mga katiwalian. 125 million pesos na walang parang bula. Correct ka, Karox. Yung mga trolls ay noong panahon pa ng Panginoon Hesus Kristo. Hanggang ngayon, nariyam ang mga trolls. Dapat si Sara Sayad ay sumunod na sa kanyang tarantadong ama. Lord, please save the Philippines. Ito, yan, librado. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Sikat na sikat ang mga dutae dahil sa kasamaan at kawalangyaan ng pamilya nila. Totoo yun, David. Sa buong mundo, sikat na sikat, di ba? David Ali Mendoza ulit ito. Karox, tapos ang sigaw pa nila, due process daw. Ano pa bang ginagawa ng ICC kundi nililitis siya. Kahit alam naman natin na guilty verdict na siya, ay bibigyan pa din siya ng pagkakataon para ipagtanggol ang kanyang sarili na hindi niya ibinigay sa biktima ng kampanya against drugs. Diba? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Mary Chat, shout out Tumakbo ka na lang, Sara, sa pilapil. Doon ka bagay dahil putik ang nasa utak mo. Totoo yan, Mary Chat. David Alvin Mendoza ulit Tumpak po kayo, Karox. Kung di nga kinilala ni Digonggo ang ICC, bakit nagpapaalam pa siya
na di siya makakasalo sa hearing. Yun nga, di ba? Tanga talaga. Inutil na kupal pa. Di po ba sabi pa noon na nasisipain, sasampalin niya mga taga-ICC kapag nagpunta sa Pilipinas. Ayan, nasa dahig na ka na mismong sa loob ng ICC. Gawin mo ngayon. Pinagyayabang mo. Nagagawin mo sa mga taga-ICC. Hanggang salita ka lang talaga. At matapang ka lang dahil sa mga alalay at security card. May security card ka lang. Totoo. Sabi nga ni Carbonell, hinahamon niya ng draw yan eh. Yung kumasa. Jokiano, shout out. Karox, di na makakalusot yan demonyo na yan. Ang linaw ng prosecution galing sa bunganga niya ang mga ebidensya na nilahad. Buti nga sa inyo, mga hayop kayo. Totoo, di ba? TV Doll, shout out. Sarap daw manood ng pre-trial. Ako, wala na akong interest dyan eh. Dahil, grabe, no? Lalo yung ngayon, yung Jeremy Beo, tibay. Rodelia Alpilor, oh. Hello po, Sir Rox. Di na muna po ako mag-uumento. Natutuwa po ako sa mga nangyayari ngayon kasi talagang magkakaroon na ng katarungan ang lahat ng mga pamilyang Dutertaning. Mga pamilyang Dutertaning at naway lubusan ng ibigay ni Lord ang lubos na katahimikan sa ating bayan at panagutin lahat ang mga sangkot sa pagnanakaw sa bayan. Salamat, sir, at sa mga kabosing. Ingat po tayo lahat and God bless us all po. God bless. Rodelia Alpilor. Shirley J. Sir, shout out ha. Wala yan, Karox. Hindi yan nakakaalis sa dahig. Dasal ko lagi na magkaroon na ng katarungan ang mga kababayan natin na pinapatay ni Digong at sana maimpis na rin si Sara para naman mabawasan na ang mga kahambugan ng mga yan. Doon na lang sila sa Davao. Bahala na ang mga taga doon sa kanila. Kung gusto nilang talagang yung pamilya na yan, di ba? Dapat nga lahat ng mga armas niyan, kumpiskay na eh. I-revoke na yung license nila eh. Dahil mananakit sila eh, di ba? Shirley Estera, shout out. Magpapasok na po kayo ng mga bobo sa live niyo po sa Karox. Dahil mga viewers ang kukuyog sa kabobohan. Ayoko nga kayong mapaaway. Hindi po kayo sobrang insulto nila kay Maravillas, pero silang napipikon. Tinawag nila kung ano-ano. At Alpha Top 1 naman iba rin ang pag-back up tuyo nga sa mga bobo. Ingat kayo always po. Erlyn Bilyarin, shout out. Sabi niya, nagulat sila dahil may video sila ni Digong na nag-uutos sa pumatay. Si Digong ang nasa unahang video. Ipinakita sa ICC ang video niya sa Hong Kong at nagmumura sa ICC. Yun nga, di ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christy Ansen, shout out. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi Tia Delio. Nagmula po sa bayan ng Maangas at bayan po ng Pogi at Makikisig. Impong basyang Team Tia Delio po, bumabati at kumakaway po na may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, kailan kaya yung araw na ito pong tinik na nakabalanda sa bawat lalamunan ng bawat Pilipino? Tuluyan na pong maglalaho at nang magkaroon naman po tayo ng lahat ng katahimikan at peaceful na pagtulog, yun nga wala ka na po talagang maisip pa na pinakabalahurang salita para maitapon po sa sobra pong kapal ng pagmumukha nitong mga nilalang na ito na ewan ko, Sir Rox, na nagmula po yata sa tribo ng mga alien. Grabe po talaga kapal ng. At dahil nga po siya tinatablan, dahil nga po siya tinatablan ng kahit ano pa pong hiya sa kanyang katawan, ikaw po talaga ang manliliit at mahihiya po para sa kanya. Alam mo po, Sir Rox, ako po ay naniniwala na respect begins at home. Totoo naman, di ba? At inaasal po nitong ligaw na alien na ito at mga kasumpa-sumpa pong nilalang, mapapatanong ka nga po talaga, Sir Rox, paano po ba talaga sila pinalaki?
Spoiled brat nga eh. Ng kanilang mga magulang ano po. Tabi-tabi po pero puro po sila sanggano sa pamilya. Wala ka pong maitanggi. Sus Mariose po, mahabagin langit. Pasensya na po doon sa mga nanay. Pero nagtatanong lang po ano po. Kasi Xerox, pag mabuti po at maayos ang pagpapalaki ng isang anak, ang reflection po at credit po sa magulang. Sa magulang po at sa nagpalaki. Maibabato at pupunta. So, ibig sabihin pong So, ibig pong sabihin, Xerox, sa pinag-uugali nitong mga anak nila, super proud po yung mga magulang nila. Super proud naman, kita mo. Tignan mo si Baste, mayor. Pero balot na balot yung buong katawan ng tato. Ito naman si Pulong ayaw ipakita yung kanyang tato na bilang miyembro ng triad sa likod. O, diba? O, si Sara naman lantad na lantad yung tato sa binti. Di mo pa nakikita yung tato. Baka may tato pa sa puwit yan Sa mga anak nyo, di wow, congratulations po sir ma'am ng nanang and ingkong digong. You must be proud of the fruit of your labors. Ewan ko nga sa inyo, kung bakit sa dinami-dami po talaga Xerox, kamalas-malasan, bansang Pilipinas, sa atin pa po talaga ibinulwak ng dadhana ang mga tiyanak na to. Mga buwisit, mga leche, impong basyang lalayas po muna Xerox. Lalaklak muna po ako, pang-alis ng topak. Ako po ay sobrang umay na at sobra-sobra pag katsaki po ng makikita kong pambungad po ng umaga. Imbis po na ikaw bubuti ang pakiramdam, talagang sirang-sira po ang araw. Tawa-tawa. Dagdag ko po yung mga pulpolitiko. Nako, ewan sa inyo. Ewan ko sa inyo po. Palaging nakikibanat pero may puso pong mamon. Ang sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang asungat at katipunera ng Cavite. Ito po ang makulit niyong Tia Deli. Ingat ka lang kalagi, Xerox. Mabuhay po kayo. God bless at hanggang sa muli po. Kung nga dyan, ingat kayo dyan. Uy, saan ba yung lugar na nagyayelo dyan? Nakikita ko si Eman Escalona. Grabe yung yelo doon sa kanila. Shout out Eman Escalona Bentore, shout out. Kawawa talaga ang bansa kapag nanalong Pangulo si Sara. Anong kawawa? Ubus. Yung gusto pa ng gaga, 30 years daw siyang uupo. Putang inang yan. Ina mo. PJ po. Ang sagot sa tanong mo, Xerox, wala. Ni isa kanila walang makakalusot sa mga kaso nilang ginawa dahil sa Panginoong Diyos ang siyang magmamaniobra ng lahat ng alang-alang sa kabutihan ng hindi papagtagumpayin ang maitim na balak ng mga Duterte. Maaring may mga sikot-sikot pang mangyayari pero at the end, God wins over evil. Never mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Sana nga, Tia Deli. 3JC Hope, 3JC Hope ulit, Xerox, kaya nagdeklara ng maaga si Sara, natatapos 2028, para sa bigyan ng babala ang mga ang mga kukontra sa kanyang impeachment case. Kaso, mas nakabuti ba sa deklara niya ang maaga dahil mas maaga rin makapaghahandaan ng kanyang mga maitim na balak. Actually, hindi naman na tayo nakagulat. Actually, hindi naman nakagulat ang deklarasyon niya. Alam naman. Yan ang buong magugulat pa ba tayo? Pero nakabuti sa atin yan kasi nga sabi ko, magpapaghanda ang mabuti Sara. Marami pang maaaring mangyari sa loob ng 2 taon. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng kanyang gagawin para sa mas nakakaraming Pilipino. Dalawa lang naman yan, 3JCOP, Itong mga gagapangin ng kampo ng demonyo, ng mga kongresista, at itong mga senatong, manalig kayo sa Diyos, hindi sa mga demonyo. Tangina kayo. 3JCOP ulit, Alam mo, Xerox, kahit naman di umaten si Gongsi sa ICC confirmation of charges, ox lang yun. Hindi naman mapipigilan ang confirmation of charges, tuloy pa rin. Whether he attend it or not. Hindi mo kayang takutin ang ICC. Binibigay kay Gongdi ang kanyang human rights, pero may rights din ang ICC sa kanilang tungkulin, kaya patas lang ang laban.
Ayaw nila sumipot, dispes, tuloy ang reading ng confirmation of charges. Totoo yun. Ano, grabe. J Shop ulit. Sir Rox, alam kong matalino si Atty. Harry Roque, sa totoo lang. Kaso, ginagamit niya ang kanyang katalinuhan sa kasamaan. Kapag ang iyong katalinuhan ay ginamit mo sa kasamaan, hindi katalinuhan yun, kundi kamangmangan. Tama ka dyan, friend. Ha? Ganito sabi ni Harry Roque, bakit daw kinulong si Gong Di? Hindi naman daw palad sigurado o wala namang ebidensya, sapat ebidensya. Maganda ang pagkaka-explain ni Kaenzo. Halimbawa, pag nagpunta presinto ang isang tao at nagreklamo sila ay ninakawan dahil sa CCTV natural na huhuli ng pulis yung alleged salarin. Alleged pa lang ang tawag sa lahat ng mga nakakulong, dinidemanda hanggang sila ay masintensyahan. Ganyan ang ginawa kay Gong Di. Hinuli siya dahil may reklamo ng ICC at ICC ang reklamo dahil sa crime against humanity. Ang kaso, inireklamo si Gong Di ng Pinas ng mga biktima pero hawak ni Gong Di ang judiciary. Kaya sa ICC nagreklamo. Alam naman ito ni Harry Roque kaya lang, siyempre, gagawa ng palusot para ipagtanggol si Gong Di. Totoo yan. Ang sabi ko yan ang kamangmangan na tinatawag, di ba? Hindi kamangmangan yan, kademonyohan ang tawag ko dyan. Kasi nag-aral yung mga putang ng mga yan. Tapos ginagamit nila sa pagtatanggol sa demonyo. 3J Shop ulit to. Si Rox, ang sabi ni Robin di daw siya parang qualified na maging VP ni Sara dahil andyan naman daw mas deserving si Amy Caldero, Cawatano, Marcoleta. Tapos after one day, biglang nagbagong ihip ng hangin. At nagdeklara si Kumo na pag inutos daw ni Gong Di na mag-BP siya, BP siya. Kung ano daw ang iutos ni Gong Di, ay yun daw ang susundin niya. Kala ko ba sabi niya kung ano ang sasabihin ni Caldero, Cawatano, susundin din niya. Paano yan? Gusto rin ni Cawatano na maging BP. Aray ko. Talaga lang Bren Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo Erlinda Aquino, kuya, kung gagamitin lang ng mga congressman ang isipan nila, magkakaisa na sila sa pagboto para ma-impeach si Pusit na wala na siyang chance na kumandidato. Yun nga, Erlinda Aquino. Kaya lang kung magapang. Diba? Tsaka yan sabi ko diba? Ma-impeach man yan sa Kongreso. Napakabigat ng Senado. Tamo nga nagpatawag ng hearing yung mga senatong na yan para lang pag-usapan kung dapat palayain si Digong at i-house arrest na lang dito sa Pilipinas. Abutan na. Tingnan mo gaano kabugunggong yung mga nandiyan. Maril Pabian, shout out na ka. Panalangin ko po tayo pareho silang mapanagot sa mga nagawa nila sa ating bayan. Iisa panalangin natin 3J Shop ulit. Sir Rox, ano bang klaseng abogado ito si Koopman? Naging ala Panelo lang ang level. Anong Panelo? Parang si Turun Parang kalibel lang niya si Tupacio. Kung mag-defense, hindi sa kaso nakatuto, kundi sa politika. Yun nga. Ayan, napagsabihan tuloy ng mga judges na sa kaso mag-focus at hindi sa kung ano-ano. Sayang ang daang milyon binabayad sa kanya ng mga Duterte. Tapos ito lang sasabihin mo sa korte. Talaga bang ang stigma ng Duterte ganun katindi? Kahit na isang Hudyo nahawahan, ibang klase talaga ang kamandag ng Duterte. Totoo yan. Gago nga si Duterte. Dapat siya si Duterte. Siya na palang. Ang tanga-tanga ang putang na. I did it for my country. Tapos, bitayin nyo na ako. Ganun. Tanga-tanga. 3J Shop ulit. Sir Rox, confirmation of charges pangalang ito hindi na makaalgago si Atty. Kaufman. Paano pa nga kung hearing na talaga at ang mga witnesses sila Rohina Garma, Motivato, Las Cañas, paano na pabubulaanan ng mga testimonya nila? Mukhang hindi pinaghahanda ni Koopman ang mukhang hindi rin inorient. Kung ano ang defense ni Koopman para bang basta na lang sumabak sa korte si Koopman na hindi handa, ay ewan, bahala na. Ganon. Eddie Luna, shout out.
John Dimango, shout out my friend ha. Hoy, mission accomplished. Oo. Ay nako mga boss, wala na. Wala nang pag-asa to. Yun lang, yung nakakatakot. Si Digong, finish contract na yun para sa akin. 1,000% yun. Doon na mamamatay yun. Oo. Wala na, hindi nakakalabas yun. Ito si Sayad, baka magapang. Yun ang problema. Magandang gabi mga bossing. Dasal ang panlaban sa mga demonyo.